guys, welcome back sa panibagong vlog. At kakabalik lang po namin kagabi from Luzon, Visayas, Mindanao trip. And magpapakarga ako ngayon para matotal ko yung pinaka-gastos ko ng diesel sa travel. Okay, so ito yung pinaka-last na karga natin. Nandito na tayo ngayon sa Quezon City. At alamin natin kung ilan yung magkakarga natin dito. And abangan nyo yung vlog ko kasi i-edit ko pa lang, sobrang busy. So yun, hindi ko akalain na kaya palang i-travel ng 2 weeks yung Luzon, Visayas, Mindanao. So pumunta kami ng Siargao, pumunta kami ng Samal, pumunta kami ng Siquijor. Yun, so the best, napaka the best ng biyahe na yon. So itong Montero, grabe, wala kaming aberya na nangyari. Sobrang tibay din talaga nitong Montero. At ngayon papagas lang tayo, tapos magpapa-complete wash tayo dito sa may Congressional kasi grabe yung dumi nito, pati yung ilalim. Luzon, Visayas, Mindanao yung travel natin. So nakapag-travel tayo ng almost 3,000 kilometers balikan. So meron tayong dito, yung trip natin is 2,796 kilometers. Yan yung natakbo from Quezon City to Mindanao to Quezon City. So grabe, the best. Kaya abangan nyo yung vlog ko. I-edit ko pa lang. Then guys, yan po yung naikarga natin dito. 2,115 pesos, 37 liters. So ito yung natakbo natin, 2,796 kilometers. So abangan nyo po yung vlog ko kasi isi-share ko sa inyo yung itinerary namin. At lahat ng nagastos namin isi-share ko rin. Baka meron din sa inyong gustong gawin yung ginawa ko na Luzon, Visayas, Mindanao loop. At magkakaroon kayo ng idea pati sa budget. Kasi medyo hindi rin talaga maliit yung budget. Gumastos ako ng 100,000 plus, mga 120 to siguro 120 to 130,000 siguro yung ginastos ko sa Philippine Loop na ginawa ko. So and guys, dyan tayo sa may GTS Auto Care Plaza. So dyan tayo ngayon, complete wash. Kailangan nating ipa-complete wash to para malinis yung ilalim. Kasi ang dami nating dinaanan, putik, tabing dagat, tawid dagat. Siyempre, para hindi kalawangin, ayusin natin yung linisin natin yung ilalim para laging goods ang ating Montero. Okay? Ay, lumagpas ako. Kaka-vlog mo yan. Hazard lang tayo, hatras lang tayo guys. Lumagpas. So nagbago sila ng price dito nung nakaraan nagpa-complete wash ako nung Civic FD 800, magkano ba yun? Kalimutan ko. So dito hindi ko alam kung magkano, baka mga 1,200. Pero sobrang sulit na rin yun kasi lahat na talaga yun. Engine wash, underwash, tsaka yung loob, tsaka yung engine wash kasama na rin. Yan, GTS car wash. Complete wash, ma'am. Complete wash. Complete? Complete was daw. Magkano na, ma'am? 1,200. 1,200. Sige, 1,200. Ito ata si kuya yung gumawa sa akin nung nakaraan So check natin. Sabi ko na nga 1,200. Pero sulit na yan. Kasi sa iba, pa engine wash ka pa lang 700 na. Engine wash lang yun. Engine wash, car wash lang yun. Pero dito 1,200 complete. Tsaka tinatanggal talaga yung gulong para malinis. Ito pala yung gumawa sa akin nung nakaraan. Iba tong gagawa ngayon.
Paayos na lang po ako ng loob. Galing sa malayong biyahe. Pa-vacuum na lang po. Pati yung mga upuan balik na lang. Sobrang dumi. Galing pa ng Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, check lang natin yung ilalim kung ano itsura. Baka kulay brown na to, puro putik. Puro putik. Kapala ng putik, mga putik-putik. Then guys, after no car wash naman, pero kinerosin nila kanina yan. Tapos yung mga gulong ko, makikita nyo, bumalik na yung pagkaputi nung word, yung mga liters. Kasi ko sa kanila, pinasabon. Then after nyan, mag-engine wash pa sila. And then vacuum sa loob. So talaga sulit yung 1,200 pesos mo dyan. Engine wash. Ang dumi. Sobrang dumi.
pala siya. Maliit lang. Merong coat kilis, ano? Sayang yung car wash. Video natin bagong car wash. Tapos inulan. Diba? Amazing. So ayun guys, no, nagpa-car wash tayo tapos biglang umulan. So okay lang yun kasi importante malinis yung loob. Nalinis natin yung ilalim at napalinis natin yung loob, 'di ba? Yun yung pinaka-importante. So kung makikita nyo sa bumper ko, baka mapansin nyo parang may awang. Yan talaga ang fitment niya. So akala ko nga luluwag siya kasi grabe yung dinaanan nating mga lubak. Yung mga biglang surprise na lubak na mapapatalon talaga yung sasakyan sa may Quezon, sa may Tacloban, grabe yung mga kalsada doon. Pero yung piyak bumper natin is hindi naman siya lumuwag, okay? So yung fitment niya talaga is ganun lang siya, medyo may space at hindi siya dikit na dikit sa fender nung hindi siya dikit na dikit doon sa fender. Medyo sulti na yung pagpapakabit natin ng steel bumper. Tingnan nyo naman, nagkarating na tayo ng napakalayo pero hindi man lang lumuwag yung kanyang pagkaka-install kasi sobrang daming ano niyan, sobrang dami ng mga tornilyo na nakalagay dyan. So sulit na rin, sobrang sulit na rin yung 72,000 mo dyan sa piyak bumper na yan. Tapos yun nga, naka-ready na yan para sa off-road na vlogs. Yan, soon mag-off-road tayo pero hindi yung katulad ng iba na grabe parang sinisira na nila yung mga sasakyan nila sa pag-off-road, yung hardcore talaga. Yun, hindi ko gagawin yun kasi syempre pag nasira, gastos, 'di ba? So tama lang sa atin na nag-enjoy tayo sa sasakyan natin. Okay? So, yun, abangan nyo guys yung mga vlog ng biyahe ko ng Luzon, Visayas, Mindanao kasi may vlog ako ng Siargao, may vlog kami ng Davao, Samar, pumunta kami ng Osamis, tapos tumawid kami ng Siquijor. Then Siquijor, nag-tour din kami doon, pinapunta ko yung nanay ko at kapatid ko. Then afternoon, tumawid na ng Dumaguete. Then Dumaguete, land trip na naman papuntang Bacolod City, tawid ng Iloilo City. Tapos land trip ulit papuntang Katiklan, yung malapit sa Boracay yon. So dadaan sana kami ng Boracay kaso kakapunta lang namin last year, November. So hindi na kami dumaan, so umuwi na kami. So umuwi na kami, sumakay na kami ng Roro from Katiklan to Batangas. So yun yung pinakamahal na ginastos ko sa Roro kasi yung Roro pa lang noon is umabot na siya ng mga 16,000 mahigit kasama yung mga PPA niya, terminal fee. Yun, so yun yung pinakamahal. Yun yung pinakamahal na ginastos ko sa buong biyahe pagdating sa Roro, okay? Kasi ang gagawin ko sana Katiklan to Rojas Mindoro, then drive by land ulit, then drive ulit Rojas Mindoro papuntang Calapan, then Calapan barko ulit papuntang Batangas City. So medyo makakatipid sana tayo noon pag ganun yung ginawa natin, kaso ayaw ko na nang magta-transfer. Siguro nalugi lang ako ng mga 7 to 8,000 kung ikumpara natin sa nag-direct ako from Katiklan to Batangas. Pero na-save naman natin yung pagod natin, 'di ba? Hindi tayo pagod. Nakatulog tayo ng maayos sa barko kasi maganda yung accommodation nila. Kasi maganda yung accommodation nila kasi tourist yung kinuha kong paghihigaan namin. Okay? So yun na guys, marami akong i-edit at abangan nyo na lang yung i-upload ko. Right?